Ang tinatawag na Chinese Jokic na si Yang Hansen, dinagdagan daw ang fans ng Portland Trail Blazers ng 1 bilyon. At salpukang Cooper Flagg at Dylan Harper parehong nagpasiklab. May rivalry bang nabubuo? Silipin natin yan. At LeBron James may banta daw na mawala sa Lakers. May interesado ba? Isang second round prospect daw pero kinuha sa top 16. Ngayon, isang game pa lang may nagsasabi na agad na Chinese Jokic at ang Blazers nagkaroon ng 1 billion fans. Hindi inaasahan ng marami pero Portland Trail Blazers knew something. May alam sila na hindi alam ang ibang koponan. Sabi nga ng dalawang NBA insiders, 2 years na pala nilang minomonitor itong si Yang Hansen at sa Summer League debut niya kontra sa Warriors, hindi lang basta solid, nag-viral pa. 10 points, 5 assists, 3 blocks in 24 minutes lamang. Pero hindi stats ang nagpakilabot kung hindi yung kanyang pasa. Bawat assist parang highlight ni Jokic. May court vision, may timing at confident kahit hindi siya shooter. Pinakita niya agad na pwede siyang maging point center pero may problema. 4 ang tunay na sentro ng Portland. May Donovan Clingan na top rookie at sa advanced stats ay talagang halimaw. Pero sabi ni Coach Chauncey Billups, IQ-wise, NBA ready na talaga itong si Yang. At base sa debut niya, mukhang may future talaga tong bata ayon kay Coach. Ngayon, iyang hype na to may global backing pa. Si Yang ay pangatlo lamang na Chinese-born first round pick ever. Ang mentor niya, ang legend na si Yao Ming. Kung ma-develop ang laro nito at makahanap ng role sa Portland, hindi lang future big man ang nakuha nila kundi potentially 1 billion fans ang kasama nito. Sa jam-pack na Thomas and Mack Arena, pinakita ng dalawang top picks kung bakit sila ang kinabukasan ng NBA. Pero kung stat sheet ang pagbabasihan ay medyo lamang itong si Dylan Harper kanina. 16 points, 6 rebounds, 2 steals at 1 block. At higit sa lahat, leadership at kontrolado ang laro. Parang batang version ni Shai Gilgeous-Alexander ang galawan. Composed, patient, killer pace. At yung rim block niya na halos umabot ang ulo sa ring. Talaga namang nagwala ang mga tao. Samantalang si Flagg, yes, 31 points, solid bilang scorer pero walang assists. 4 lang ang rebounds at nawawala ang defensive presence niya kanina. Siguro nag-focus siya sa offense. Si Carter Bryant na 14th pick ng Spurs, ginulo siya buong gabi. Siguro malaking factor yun. May flashes itong si Flagg, mga lefty drives, pull-up threes, hustle sa transition. Pero kita mo rin yung pagod. Umamin pa nga siya sa kanyang kakampi na I'm tired. Despite that, bumalik siya sa depensa. Tinuloy ang laban. Fighter talaga ang bata. Pero mga kabasketball, sa unang banggaan nilang dalawa, kahit si Flagg ang top scorer, si Harper ang may mas kompletong laro. At kung ganyan na magiging tema ng rivalry na to, wala pa tayo sa regular season pero mukhang nagsimula na ang bagong era ng Western Conference. Mainit na topic ngayon mga kabasketball, papaano kung mag-request ng trade itong si LeBron James? May banta daw na umalis ito sa Lakers. 4 na koponan ang interesado ayon ito sa kanyang manager na si Rich Paul. Kaka-opt-in lang nitong si LeBron sa 52.6 million player option niya para sa Lakers. Pero ito ang unang beses sa buong karera niya na final year na agad ang kanyang kontrata. Walang kasunod. May no trade clause siya. So kahit i-trade man siya, siya ang pipili ng kanyang pupuntahang koponan. Kahit 40 anyos, solid pa rin ang kanyang mga numero. All-NBA second team, pang-6 sa MVP voting at uhaw pa rin na magkampiyon bago mag-41. Pero ito ang twist mga kabasketball ha. Wala na si AD, napunta na sa Dallas kapalit ni Luka Doncic. At si Luka mas bata, bagong mukha ng Lakers at sinasabi pa ng kanyang kampo na Luka loves playing with LeBron. Magkasama sila sa 23 games nung nakaraang season at 15-8 ang record nilang dalawa. Pero kung Lakers ang mag-iisip ng long-term future, baka isipin nilang i-let go na si LeBron habang mataas pa ang value niya. At dahil nga may 4 na kuponang nakaabang at interesado pang makipag-trade sa Lakers para kay LeBron, ay baka dapat talagang mag-isip-isip ng mabuti na itong management ng Lakers. Anong masasabi nyo rito mga kabasketball? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. Ito ang iSport Zone.